Amen. Ang kanyang mga gaway kamangha-mangha. Kagila-dilalas, tunay na dakila. Amen. Ating buksan ang ating mga Biblia, mga kapatid, dito sa ikalawang sulat ng mga kronika. 2 Chronicles chapter 7, verses 14 hanggang 22. 2 Chronicles, naririto sa ating screen ang mga verses na mababanggit. 2 Chronicles 7, 14 hanggang 22. At kung atin ang nakita, mga kapatid, tayong lahat ay magsitindig. Magsimula tayo sa verse 14. At dito, mag-concentrate ang ating pag-aaralan sa verse 14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ng kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ngayon ang aking mga mata ay didilat at ang aking pakinig ay makikinig sa dalangin na gagawin sa dakong ito. Sapagkat ngayon ay aking pinili at itinalaga ang bahay na ito upang ang aking pangalan ay dumuon magpakailanman at ang aking mga mata at ang aking puso ay doroong palagi. At tungkol sa iyo, kung ikaw ay lalakad sa harap ko, gaya ng inilakad ni David na iyong ama, at iyong gagawin ang ayon sa lahat na aking iniutos sa iyo, at iyong iingatan ang aking mga palatuntunan ng aking mga kahatulan. Akin ngang itatatag ang luklukan ng iyong kaharian ayon sa aking itinipan kay David na iyong ama, na sinasabi, hindi magkukulang sa iyo ng lalaki na magpupuno sa Israel. Ngunit kung kayo'y ay magsihiwalay at iiwan ninyo ang aking mga palatuntunan at ang aking mga utos na aking inilagay sa harap ninyo, at magsisiyaon at magsisipaglingkod sa ibang mga Diyos at magsisamba sa kanila, akin ngang bubunutin sila sa aking lupain na aking ibinigay sa kanila, at ang bahay na ito na aking itinalaga para sa aking pangalan, at iwawaksi ko sa aking paningin at gagawin kong isang kawikaan at isang kaputyaan sa gitna ng lahat ng mga bayan. At ang bahay na ito na totoong mataas, bawat magdaan sa kanya'y magtataka at magsasabi, bakit ginawa ng Panginoon ang ganito sa lupain ito at sa bahay na ito? At sila'y magsisisagot, sapagkat kanilang pinabayaan ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto, at nang hawak sa ibang mga Diyos at sinamba nila at pinaglingkuran nila. Kaya't kanyang dinala ang lahat ng kasamaang ito sa kanila. Ulitin natin ang verse 14 sa wikang English. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Tayong lahat ay magsipo. Tunay na kay buti mo ang aming dakilang Diyos, ikaw ang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bukod tangi, wala nang iba. Ang lahat ay kaya mong gawin sapagkat nga walang imposible sa iyo. Ang mga gawa mo'y kamangha-mangha, kagila-gilalas, tunay na kapuri-puri. Walang ibang makagagawa, ikaw lamang. At ang araw na ito, sa templong ito, ikaw ay naririto. Ang Panginoong Jesus at ang banal na Espiritu. Ngayon sa iyong mga buhay at makapangyarihang salita na aming pag-aaralan, tunay nga, ito ay aming maunawa at ito ay aming ikwintas sa aming mga liig. Itanim sa aming mga puso upang sa araw-araw naming pamumuhay, huwag kaming magkasala. Upang lagi kang makatagpo ng kaluguran sa aming mga buhay at karunungan sa iyong lingkod
at ikaw ang patuloy na maluwalhati at maparangalan. Sa iyong pangalan, Panginoong Jesus, at sa iyo po, Holy Spirit, ito ang aming dalangin. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, Ama, ang Panginoong Jesus, at ang banal na Espiritu. Tunay na marapat siyang purihin, marapat siyang sambawin, marapat siyang taas at parangalan, sapagkat tunay siyang dakila, makapangyarihan, walang hanggan, walang kasimula, walang katapusan. Ikaw noon, ngayon, at magpakailan walang paman. Ang dakilang Diyos ng Israel, ang dakilang Diyos ng bansang ito at ng bayan ito. Karangalan, kagwalatihan, kapamahalaan ay tanging sa iyo lang ang aming dakilang Diyos, Ama, Panginoong Jesus, at banal na Espiritu. Amen. Amen. Hari na tayo makaupo, mga kapatid. Tingnan nyo ang ating title, ang ating pag-aaralan ngayon, A Conditional Promise. Ibig sabihin, may mga kondisyon, merong mga dapat muna tayong gawin bago ma-fulfill totally ni Father God ang kanyang pangako sa kanyang bayan. Ano ba itong mga conditions? Ano ba itong mga dapat muna nating gawin, makita ni Father God, bago ibuhos niya ang kanyang dakilang pagpapala? Ang 2 Chronicles 7:14, most of us memorize yan kasi napakagandang salita ni Father God. If my people, tayo yun, amen? Who are called by my name. Tinawag tayo sa dakilang pangalan ni Father God. Hindi sino man ordinaryong tao ang tumawag, but the God Almighty, the Creator of the heavens and the earth, ang tumawag sa atin. Shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. So makikita ninyo, yun na ang mga conditions. Yun ang mga hinihiling ni Father God na gawin muna natin. Then, sabi niya, pag nagawa na natin ito, will I hear from heaven. Will forgive their sins and will heal their land. Amen? So, isa-isahin natin. Ang 2 Chronicles na yan, mga kapatid, originally, yan ay salita ni Father God kay Haring Solomon. At kung napansin ninyo, after nung verse 17, tinutukoy ang templo na itinayo ni Haring Solomon. Siya ang nagtuloy ng pagpapatayo ng Great Temple na worship temple, kung saan ang sabi ni Father God ay doroon siya, naroon siya. Kagaya dito, kanina bago tayo magsimula, nag-pray ako bago 8 o'clock. Pagpasok ko pa lamang sa pinto, naramdaman ko na ang dakilang presensya ni Father God. At sa paglapit ko dito sa harapan, nagsimula na akong nag-tongues. Naririto siya at sabi ko nga sa mga anak ko, bilisan nyo, kanina pa si Father God naghihintay kasama ang kanyang mga holy angels. Ang naghihintay at naririto ay ang dakilang Diyos na makapangyarihan. Kaya nga, kapag araw ng pagsamba, gawin natin tunay na napakahalagang araw ngayon. Tayo magmadali, tayo magbihis ng naaayon sa isang dakilang Diyos na mabuti at makapangyarihan. Haharap tayo sa Kanya at magbibigay ng dakilang papuri at pagsamba. Isang napaka-special na araw. Isang napakadakilang araw. Amen? Kagaya noon hanggang ngayon, siya'y tumatahan sa templo kung saan naghihintay siya ng mga dakilang papuri, dakilang pagsamba. Kanina si Brother Johnny, napakaganda ng kanyang prayer. Mga piling mga salita na marapat lamang bigkasin sa dakilang Diyos. Ang sabi niya, ang aming mga puso ay umaapaw sa kagalakan. Ang aming mga puso ay punong-puno ng kaligayahan. Tunay nga, kapag dumating ang araw ng linggo at alam natin na mayroon tayong pagkakataon muli
na purihin at sambahin ang dakilang Diyos kasama ang mga kapatiran. Unspeakable joy. We don't know the exact words na bibigkasin natin. Sapagkat nga ang ating puso'y umaapaw, nag-overflow ang kagalakan. Yes. Ang kaligayahan because we have a great, great Father. Amen. And lagi natin sinasabi, we are so blessed, mapalad tayo. But for some, minsan, lumalabas lang sa bibig, pero do we really mean when we say that we are so blessed, that we have a great, great Father? Napakapalad natin that out of billions, we were chosen and we were called by the great, great Father. Kaya ituring natin tunay nga napakapalad natin na naririto tayo, malaya tayong makakapagpuri. Bibigkasin ang mga, piliin natin ang mga salitang dakila, magaganda, kapuri-puri, upang sa pagkarinig ni Father God, ang mga dakilang salita yon ay magbigay nga ng ligaya sa kanyang puso. Tunay na siya'y ngingiti. Hindi ba tayo kapag ang mga manggagawa, kapag although we are not after sa mga papuri, pero sa isang boss, sa isang manager, kailangan niyang purihin ang kanyang mga manggagawa. Kasi nakaka-inspire yon. Kasi panglakas ng loob yon na we commend ang ating mga manggagawa, ang ating mga trabahador. Kapag kailangan siyang purihin, kailangan siyang sambitin ng magandang salita dahil sa kanyang ginawang mabuti, gawin natin. Inihintay ni Father God mga magagandang mga salita, bigkasin natin, sapagkat tunay nga, He deserves to be praised. He deserves na banggitin ang kanyang mga kamangha-manghang gawa. Sino ang magsasabi ng mga ganyan kundi tayo na kanyang bayan? Ang mga hindi Kristiyano, hindi nila babanggitin yan. Naghihintay si Father God ng mga magagandang salita at kailangan natin ibigay, sambitin, na tunay ngang siya'y dakila. Amen? Siya'y kapuri-puri. Siya'y kamangha-mangha. Ang kanyang mga gawa'y dakila. Walang katulad. Siya lamang ang makagagawa. And nothing is impossible to Him. Tunay na dakila siyang magmahal. Amen? Ito pero, si Haring Solomon, si Haring David wala na. Pero ang mga salita ni Father God ay walang kupas. Amen? Ito ay walang hanggan kagaya niya sapagkat nga ang salita ay Diyos. At ito ay may a-apply sa panahon natin ngayon na ang 2 Chronicles, iisa-isahin natin ngayon ang bawat binanggit sa 2 Chronicles 7:14. Ito kasi ay sinabi ni Father God sa kanyang bayan sa panahon ni Haring Solomon sapagkat nga ang dakilang Diyos ay napakadakila ng kanyang plano, ng kanyang gagawin sa kanyang bayan noon at sa kanyang bayan sa atin ngayon. Great ang kanyang gagawin. Amen? Dakila ang kanyang gagawin. Tingnan nyo ang title, A Conditional Promise. Di ba tayong mga magulang, meron tayong ipinapangako sa ating mga anak, pero may kondisyon. Maaring halimbawa, o sige, yung pinakahihiling mong bagong cellphone, ibibigay ko, pero pangako mo sa akin na ipapakita mo ng aking mga grades, hindi yan bababa, hindi babagsak. Pangalawa, gagamitin mo lang yan for educational purposes. Oo, maglalaro ka, pero sandali lang. Pero hindi yung buong panahon mo ay gagamitin mo ang cellphone sa paglalaro. May kondisyon. Kapag may hinihiling ang ating mga anak, may kondisyon. At pag nakita natin ginawa niya yung kondisyon, bibigay natin sapagkat ibig sabihin, mapagkakatiwalaan siya doon sa ating ibibigay kung ano man ang kanyang hinihiling. Ang umpisa ng 7:14, ang sabi niya, if my people, if, kung ginagamit natin ang conjunction na if, ang kasunod ay nga yung kondisyon. If you will do this, if you will obey me, if
kondisyon. So, ang simula ng 7:14, nagsisimula sa bayan ng Diyos, sa atin. Hindi niya sinabing, if people. Pero hindi, if my people. Yes. Tayo. So, ang 7:14 na ito, tumutukoy sa bayan ng Diyos, sa atin. Hindi sa mga unbelievers. So, bagamat tayo, tinanggap na natin si Lord Jesus as our personal Lord and Savior, we are now born again Christians, pero ito ang nais ni Father God na gawin ng kanyang bayan. Na gawin natin as His people. If my people. Sa 1 Peter 4:17, nakasulat dyan, na kailangan magsimula sa bahay ng dakilang Diyos, sa bayan niya ang pagbabago, ang kahatulan. Sa 1 Peter, nandyan, 4:17, nakasulat sa ating screen, ang sabi dito, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? Mauuna ang paghukom, ang kahatulan, ang pagbabago sa bayan ng Diyos. Marami rin sa mga kasulatan na ang sabi kung ang mga banal ay nahihirapan na magpakasakdal, nahihirapang gawin ang kanyang mga kautusan at kahutulan, lalo na yung mga hindi born again. So, ang pagbabago magsisimula sa bayan ng Diyos sa atin. So, if my people, tingnan nyo ang number 2, who are called by my name. Diyan ang napakatindi, napakahalaga. Sino ang tumawag sa atin? Ang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. He is the great Almighty Father God, ang walang hanggang dakilang Diyos na makapangyarihan na kanyang kayang gawin ang lahat at lahat ng kapamahalaan ay nasa kanyang mga kamay. Lahat ng nangyayari ayon sa kanyang kapamahalaan, ayon sa kanyang mga gawa, sa kanyang kapahintulutan. He is in control of everything, ang dakilang Diyos. Yes. At yan ang tumawag sa atin, ang dakilang Diyos. Kahit ipapatawag ka ng isang halimbawa ng ating Pangulo, that is something. Halimbawa, noong pagdiriwang ng National Teachers Day, habang nagsasalita si President Marcos, merong siyang binanggit na iilang teachers at pinatayo niya. Makikita mo sa mga teachers na binanggit niya, talagang sila'y buong kagalakan, very proud. Kasi nga, sa buong Pilipinas, sila ang binanggit ng Pangulo dahil binigyan sila ng papuri dahil sa kanilang ginawa. At he is only a man na kung doon sa bahaging yun ay marami nang naliligayahan, but how much more the Father God Almighty ang tumawag sa atin. Amen? We are called by His name. Kaya nga dala-dala natin ang pangalan ng Panginoong Jesus. Pakaingatan natin, huwag nating hayaan mapintasan tayo. Dahil kapag napintasan tayo, mapipintasan si Lord. Dito sa church, okay. Pero when we go out of this church, kanya-kanya na tayo ng lakad, kanya-kanya na tayo ng pupuntahan. Hindi natin nakikita ang bawat isa, pero paano ang ating mga gawa sa labas? Paano ang ating mga kaisipan sa labas? Paano ang ating mga salita sa labas? Are we representing Him through our lives? Nakikita nga ba si Lord Jesus sa buhay natin when we are out of this church? Pag nasa kanya-kanya na tayong mga trabaho, kanya-kanyang mga lugar, sa kanya-kanya yung eskwela, mga estudyante, nakikita ba nga si Lord sa inyo, sa atin? In our words, even in our thoughts, and in our works. Because we are representing Him. Yes. Because
we are called by His name. His mighty and powerful and awesome name. Siyang tumawag sa atin. Kaya nga, we are different from others. Kaya nga, kakaiba tayo. Talagang kakaiba tayo. Amen. Because our Father God, the Lord Jesus, and the Holy Spirit is in our hearts. Kaya lahat na lumalabas sa ating mga bibig ay puro mga magagandang pananalita. At ang maging kaisipan, huwag nating hahayaan tayong magkasala sa ating kaisipan, sa ating mga gawa. Kailangan makita nga that the Lord is in us. Because we are called by His name. Nung minsan, dahil nag-check ako ng test paper ng mga kasama kong guro, yung isa kong chinyek sa English, ang daming mali, puro correction. Maya-maya, biglang umakyat yung teacher. Third floor ako, humihinga. Tapos, ang entrada niya sa akin, galit siya. Bakit ang daming correction? Kinorek mo na ito last year. Bakit ang dami mo na naman pinapagawa? Naka-June na ito ngayon. Ganyan ang kanya entrada. Ma'am, sandali ma'am. Halika, upo ka dito. Mag-usap tayo. Sabi ko. Pero sa puso ko, hindi ako after sa respect. Pero sana man lang bilang mentor niya, yung ayusin niya yung pagsasalita. But because I am representing the Lord Jesus, maamo, ma'am, makanini po, makanyan. Kasi, makanyan. In-explain ko, makajunay, makanyan. Ganito, paano ko pa magagawa yan? Sabi ko, sige ma'am, total vacant ko, ako na lang gagawa. Walang problema, ako na lang ma'am. Nag-menor siyang ganyan. Sigurado ka, ikaw gagawa, ma'am, vacant ko naman, ako naman. Wala akong printer, na paano ko mapiprint? Ako na rin mag-print. Walang problema, ma'am. Ibibigay ko na sa'yo, tapos na. Kasi kailangan natin sundin itong kinarap ko dahil anytime darating ang mga supervisors, titignan ng test paper, kung maraming mali, ako ang mapipintasan kasi ako yung mentor dito. O sige ma'am, sabi niya, bumaba na siya. Tapos inayos ko. So, naayos, bumaba ang kanyang tono. Naging maayos at alam ko na guilty siya. At alam ko, naging mataas ang pagtingin niya sa akin. Kung halimbawa, inisip ko, pinatulang ko siya dahil meron naman akong rank. Maaari ko sabihin sa kanya na, ewan ko, ang tanda-tanda mo na, hanggang ngayon di ka marunong gumawa ng test paper. Pwede ko sabihin yun, kasi I have the authority. Tinuruan na nga kita, ba't hindi mo pa alam magawin? Mahina ba talaga ang kukote mo? Pwede, kung hindi ako Kristiyano. Pero, kung halimbawa gano'n ang aking ganti sa kanya, dahil nagkikiligit din ako. Pakampangan mo. Pero kinontrol ko kasi maaring halimbawa anong tawag doon na siya, nag-clash kami at maatake pa siya ako pag may kasalanan, lulusogin ako ng pamilya niya. Pero hindi yun ang nangyari. The other way around. At alam kong yun ang the best na ginawa ko. Kasi nasa sa akin si Lord. Tayo mga Kristiyano, sa paghalimbawa may mga ganyan, merong kasing iba ang attitude, wag natin silang papatulan. Kasi we are representing the Lord. Makikita, maaari naman na maayos yon at makikita nila na tayo ay kalmado, tayo puno ng kahinahunan. At sa pamamagitan noon, tunay nga, masasabi nilang tunay nga na iba siya. Kasi nga, born again Christian siya. No, kung hindi ganon ang aking reaction, ang aking response, wala na. Masisira na ako at higit masisira si Lord. We are representing His name. Amen? We are representing His almighty and powerful name. Nailagay natin sa ating mga puso yon, mga kapatid. We are called by His name. At ito, isa-isahin natin ang kanyang mga if, ang kanyang mga kondisyon, para yung kanyang dakilang pangako mangyayari na sa atin. Amen. Amen. Ang umpisa, tingnan natin ang sabi niya, if my people
who are called by my name, number 1, shall humble themselves. Tunay na ayaw ni Father God ang palalo. Amen? Ang mga mayayabang, ang mga palalo. Kasi nga, ano nga ba ang karapatan nating magmayabang, magpalalo? Kung noon sa ating kalalagayan wala tayo, isa tayo sa mahirap, isa tayo sa nahihirapan, pambili lang ng pagkain, nahihirapan tayong maghanap. Pero ngayon, inilagay tayo ni Father God sa isang kalalagayan na hindi pa ganoon kataas, pero nandito na at papunta na doon. Amen? Pero ayaw ni Father God ang kapalaluan. Never na maisip at mailagay natin sa puso natin, mga kapatid, ang tayo magpalalo. Ang sasabihin natin, kumusta ka? Okay, I'm good. Siyempre, sa pagsisikap, sa tiyaga, kaya nakuha ko yan, kaya naririto ako sa kalalagayan. Then you are being proud. Hanggang sa panahon na tayo'y mataas na, amen? Hanggang sa panahon na tayo'y tunay na nasa kalalagayang dakila, ang puso natin puno ng kapakumbabaan. Humility, ang pagpapakumbaba. Sapagkat walang ibang nais na mataas si Father God, siya lamang. Lagi nating tandaan, whatever accomplishment we have, ano man ang nangyayari sa buhay natin, nagkakaroon tayo ng katagumpayan, always giving glory to our Father God. Lagi sa bibig natin, it's all because of our Father God. Kapag meron sinabi, pinuri, buti ka pa, ganyan, dahil sa dakilang biyaya ni Father God. Meron ako nito dahil sa blessing ni Father God. Always giving glory, honor, and praise to our Father God. Humility. Anong sabi sa James 4:6? Tingnan natin. Sa James 4:6, ang sabi dyan, na God resisted the proud, but gives grace to the humble. Ngunit siya ay nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. God resisted the proud. Ibig sabihin na sinasalangsang niya. Pag nakita niya ang kapalaluan, kaagad niyang binabagsak. Dahil ayaw ni Father God ang kapalaluan. Ngunit the more ang humility, ang kapakumbabaan sa ating puso, lalo niya tayong itataas. Amen? Amen. Yung aking testimony, ang sabi ko, maaari ang sabi ni Archpass, nung nabalitang ikaw ay na-disqualified, maraming nagsalita, maraming tumaas ang kilay. Hindi naman natin maaalis yun, mga kapatid. Sa lahat ng trabaho, saan man, hindi natin maaalis yung mga sons. Alam niyo alam niyo ba yung sons? Yung mga vocabulary namin yan eh. Kami lang nakakaalam dyan eh. Ibig sabihin na wala sa dictionary yan kahit hanapin nyo. Sariling likha namin yan. Pag yung isang tao, yung kakaiba, naiinis ka na, sons na? Yan. Para hindi ka rin magkasala. Ano ba yun? Basta sa amin lang yun. Hindi natin maaalis yan. Mga kasama natin sa trabaho, may sons. Meron yung ayaw nila na ikaw ay umaangat. Kapag may nasasabing maganda sa'yo, ayaw nila at babanggit silang ikasisira mo. So, yun yung sons. Alam na ninyo yun. So, yung mga ganyan ay hindi natin maalis yan, mga kapatid. So, God resisted the proud but gives grace to the humble. So sabi nga, babalik ko doon, maaring may nagsalitang ganon, pero dahil ang puso natin ay puno ng pananampalataya, amen? Ang tiwala natin lagi kay Father God. Kung hindi man nangyari yon, alam ko may ibang mas magandang plano si Father God. Hindi natin inaalis yun sa puso natin. Pag meron tayong hinihiling, at hindi yun na ipagkaloob,
Then marirealize natin after ilang mga araw, may ibang ibinigay si Father God. Yun palang kanyang inihanda. Higit na dakila. Higit na makabubuti para sa atin. Pero after that, nabaliktad. Na lahat sila na disqualified. Ako lang hindi. Para mabigay ang karangalan kay Father God. Ang kalwalatian, ang kapurihan. Amen? Si Haring Hezekiah, tignan natin ang 2 Kings 20:1-5. Sa 2 Kings, si Haring Hezekiah ay nagpakumbaba. Bagamat siya'y hari, pero siya'y dumalangin kay Father God. Hindi niya tinignan siyang hari, hindi niya kailangan ng tulong ng iba, pero sa kanyang kapakumbabaan, dininig siya ni Father God. 2 Kings chapter 20, sa verses 1-5, ang sabi dito, "Nang mga araw na iyon ay may sakit na ikamamatay si Ezekias. At si Isaias na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong bahay, sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. Nang magkagayoy, kanyang ipinilit ang kanyang mukha sa panig ng bahay at nanalangin sa Panginoon na nagsasabi, idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paano ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin. At si Ezekias ay umiyak na mainam. At nangyari bago si Isaias ay lumabas sa pinakaloob ng bayan, na ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na nagsasabi, bumalik ka uli at sabihin mo kay Ezekias na pangulo ng aking bayan, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ni David na iyong magulang, aking narinig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha. Narito, aking pagagalingin ka, sa 3 araw ay sasampa ka sa bahay ng Panginoon. Ang Diyos noon ay siya ring Diyos natin ngayon. Ang Diyos na gumawa noon ay siya ring gumagawa ngayon sa atin. Tingnan niyo ang kalalagayan ni Haring Hezekiah. Ipinabatid sa kanya na siya'y mamamatay na. Pero sa kanyang kapakumbabaan, kinilala niya ang dakilang magagawa ni Father God. Siya'y umiyak. At ito ang kagandahan, Archpas, pag ang puso mo'y malinis, pag alam mong totoo ka kay Father God, pag alam mo na iyong sinusunod ang kanyang mga kautusan at kahatulan, ay makakapanalangin tayo kay Father God, sasambitin natin sa kanyang ating usap, nakikita mo ang aking puso, Father God, na walang ibang nasa kundi ang ikaw ay bigyan ng kaluguran. Aking buong katapatan at katotohanan sinusunod ang iyong mga kautusan, ang iyong mga palatuntunan. Ako'y lumalakad sa kasasakdalan. Very truthfully na masasabi natin yon sa harapan ni Father God, kagaya ni Haring Hezekiah. Pero kung ang puso natin ay gumagawa pa ng kasalanan, kung ang puso natin ay hindi paganap at malinis sa kanyang harapan, hindi natin masasabi yun. Yes. Pero sa anumang kapagsubukan, ang pagsubok ni Haring Hezekiah ay matindi. Kamatayan. At sasabihin, maghanda ka, ayusin mo na ang bahay mo para siguro yung kung saan yung burol o kaya yung para maging maluwang kasi mamamatay ka na. Hindi ba? Ang sakit noon, kaya nga yung pag-iyak ni Hezekiah, matindi ang kanyang pag-iyak. Pero nang marinig ni Father God ang kanyang mga salita, tunay nga, nakita ni Father God, ang kanyang puso'y malinis, ang kanyang puso ay maligayang sumusunod sa kanyang mga kautusan at palatuntunan. Siya'y nagpapakasakda, siya'y tunay na dakila sa harapan ni Father God. At sa oras din yun, hindi na lumipas ang ilang araw. Pagkatapos ng panalangin ay pinabalik na si Prophet Isaiah. Sabihin mo kay Hezekiah na siya'y hindi na mamamatay, siya'y mabubuhay. Hallelujah. Ang mga halimbawa sa Bible, mga kapatid, ay yung mga dakilang halimbawa na wala na tayong ma-justify.
Di nyo napansin? Ang ipinakita dito, matindi ang kapagsubukan kay Haring Hezekiah, kamatayan. Pero, ang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Amen. Walang imposible sa Kanya. Amen. Right there and there. Amen? Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Kanyang ibinalik ang buhay ni Haring Hezekiah. Makikita natin bakit yun nangyari. Dahil doon sa if my people who are called by my name shall humble themselves and pray. Yan. Lagi nating kikilalanin mga kapatid that without the Lord, we have nothing and we are nothing. Kung wala si Lord, wala tayong kabuluhan at wala tayong kakayahan. Lahat ng yan walang kabuluhan. Maangkin mo man ang lahat ng kayamanan sa buong mundo. Kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, anong pakinabang nito? Yes. You have all the means, you have all the resources, ngunit ang buhay mo'y puno ng kabuluhan, kalungkutan, puro gulo, walang kapayapaan. Pero sa ating kalalagayan ngayon, hindi nyo napapansin, uulitin ko ulit, ang ating mga puso'y umaapaw ang kagalakan, overflowing joy. Yes. Ang ating puso'y punong-puno ng kaligayahan. Hindi ba't yun ay sapat na na meron tayong kagalakan mula sa ating dakilang Diyos, Ama. Manalangin. Kami, mapalad kami dahil katabi namin ng church. Kay sarap manalangin sa templo. Kay sarap magpuri. Kaya si Archpas, lagi niya kami nire-remind every day, nag-pray ka na ba? Huwag niyo hahayaang hindi kayo mag-pray. Oo nga naman. Dahil ito ay ang responsibility natin mga Kristiyano, mga bayan ng Diyos, na kailangan tayong manalangin. Kailangan tayong mag-spend ng time sa prayer. Yung iba, mga kapatid, pumupunta rito para manalangin. Pero, hindi talaga nagiging regular. Yung mga malapit-lapit dito, ay napakapalad ninyo, mas malapit kayo sa mga kapatiran na nandoon pa sa malayo. Pwede kayong pupunta dito para manalangin. Naririto si Father God. Hindi siya umaalis sa templo. At naghihintay siya kung ang ating puso ay dakila sa kanyang harapan, pakikinggan niya ang ating mga panalangin. Pakikinggan niya tayo. Buong ligaya niyang makita ka, naririto. Una, pupurihin siya, pasasalamatan, sasambahin, and then sasambitin kung ano man ang nasa ng ating puso, kanyang pakikinggan. Tingnan ninyo, napakaganda ng Jeremiah 33:3. Sinabi ko ito. Sige, next natin ang slide. Sa Jeremiah 33:3, sabi ko kay Archpas kanina, yung kapahayagan ay ito palang Jeremiah 33:3. Yung kapahayagan last time ay ito pala yung Jeremiah 33:3. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at may hirap na hindi mo na malalaman. Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Sa ating pagtawag kay Father God, Jeremiah 33:3, hindi ba yung kapahayagan last time mga kapatid, ang inyong inihingi, ang nasa ng inyong puso, yamang ito ay makapagbibigay sa inyo ng kagalakan, at ito naman ay makapagbibigay ng karangalan sa akin, ay aking ipinagkakaloob. Kay sarap, hindi ba? Nasabihin ni Father God John, at etong mas masarap. Ngunit, higit dyan ang aking gagawin. Higit na dakila dyan ang ibibigay ko sa inyo. Higit dyan sa hinihingi mong yan. Great and mighty things. At inyong makikita, sabi sa kapahayagan, ang aking mga kamangha-manghang gawa, inyong makikita, inyong mararanasan. Great and mighty things. Hindi
ubod maisip ng ating kaisipan ang kanyang gagawin. Hindi natin ma-explain sapagkat nga siya ang dakilang Diyos at ang kanyang gawa ay dakila. Sa ating pagtawag sa Kanya, Kanyang gagawin ang Kanyang mga kamangha-manghang gawa. Kanyang ipapakita sa atin at ipaparana sa atin great and mighty things. Hindi lang ordinary kung kailangan mo yan, hindi. Yung gawa niyang never pa natin naisip. Yung kanyang gawa, never pa natin na-experience. Yan ang gagawin niya sa mga tumatawag sa Kanya. Kaya, ito ang kondisyon ni Father God. Humble ourselves. And we should pray. Huwag natin hahayaan na lilipas ang isang araw na hindi tayo nanalangin. Make it a responsibility. Gawin natin, ilagay natin sa ating schedule. Hindi tayo mapakali at hindi tayo maging komportable kung nakakalimutan natin ang manalangin. Hanggat hindi tayo nananalangin, hindi tayo mapakali. Magkakaroon tayo ng guilt feeling sa ating mga puso. Dahil kailangan nating manalangin. Isa yan sa kondisyon ni Father God. We should pray. Kailangan sa puso natin makita ni Father God na wala tayo kung wala siya. Kailangan natin siya sa buhay natin. We have this life because of Him. We have all of these possessions because of Him. We have this health because of Him. And we have all of this, yung mga meron tayo, mga pagkain, because of Him. All because of Him. Lahat. At kapag itinataas tayo ni Father God, lalong mataas, all because of Him. And never forget to pray. Si Daniel, napakaganda ng kwento ni Daniel. Dito sa chapter 6, alam natin ang kwento ni Daniel. Basahin lang natin yung ilang verses. Sa Daniel, chapter 6, sa verse 10, ang sabi niya, tignan ninyo ang verse 10, Daniel 6:10, at nang maalaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan ng pangalan, siya'y pumasok sa kanyang bahay, ang kanyang mga dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem, at siya'y lumuhod ng kanyang mga tuhod na maikatlo, isang araw at tumalangin, at nagpasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. Lulundag tayo sa verse 25. Nang magkagayoy, sumulat ang Haring Dario sa lahat ng mga bayan, bansa at wika na tumatahan sa buong lupa. Kay kapayapa ay managana sa inyo. Ako'y nagpapasya na sa lahat ng sakop ng aking kaharian ay magsipanginig at mga takot ang mga tao sa harap ng Diyos ni Daniel, sapagkat siya ang buhay na Diyos at namamalagi magpakailanman. At ang kanyang kaharian ay hindi magigiba. At ang kanyang kapangyarihan ay magiging hanggang sa wakas. Siya ay nagliligtas at nagpapalaya. At siya ay gumagawa ng mga tanda at mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Na siyang nagligtas kay Daniel mula sa kapangyarihan ng mga leyon. Ang kwento dito, nagpalabas ng kautusan si Haring Dario na walang luluhod or walang sasamba sa kani-kanilang Diyos. Sa Kanya lamang kapag tumunog at siya ay lalabas sa mga kalsada, basta ang utos ay walang luluhod o mananalangin sa kanilang mga Diyos, kundi kay Haring Dario lamang. Pero, bagamat siya'y hari, hindi natakot si Daniel. Mas kinatakutan niya ang kanyang dakilang Diyos na ating dakilang Diyos. Kanyang nakaugalian, ibig sabihin na bahagi ng buhay ni Daniel ang pananalangin. At hindi lang isang beses, isang araw. Tayo, minsan isang beses lang, dalawa. Pero kay Daniel, 3 times a day siyang nananalangin.
At siya'y nananalangin bukas ang mga dungawan. Ibig sabihin, nakikita siya ng mga taong dumadaan. At sadyang kagaya ng nasabi ko kanina, may mga taong sons. So yung mga naiinggit kay Daniel, nakita siya at sinumbong sa hari. Hindi ba, hari, pinaputos mo na walang sasamba sa mga Diyos? Kanya-kanyang Diyos? Dahil ikaw ay nagpalabas ng kautusan? Oo nga, tunay nga. At ang lahat ng lumabag dito ay mapaparusahan. Si Daniel ay malapit sa hari. Hindi niya alam na ang tinutukoy ng mga taong ito ay si Daniel. At kanilang sinumbong na si Daniel, aming nakita, ay nananalangin 3 beses pa sa isang araw. Sadyang kapag ang salita ng hari, hindi mapapawi. Hindi ba? Ano yan? General rule yan. Kapag utos ng hari, hindi mababali. Kahit labag sa kalooban ni Haring Dario, ay kanyang ginawa dahil kanyang ang ipinagutos. Pero sa kanyang puso, siya'y nalulungkot. So kinuha nila si Daniel at iniutos na itapon sa mga leon. Ilang araw na hindi kumakain yung mga leon. So talagang gutom na gutom. Pero bago siya ihulog, ang sabi ni Haring Dario, iligtas ka nawa ng iyong Diyos. So pagkatapos noon, hindi makatulog ang hari. Naiisip niya si Daniel. At pagkatapos madaling araw ay bumaba siya, tinignan niya, Daniel, iniligtas ka ba ng iyong Diyos? At siya'y nagsalita, oo, hari, nagpadala ng anghel ang aking dakilang Diyos at tinikom ang bibig ng mga leon. Amen. Tingnan niyo kamangha-manghang gawa ni Father God. Yan ang mga great and mighty things that the Lord Himself, siya lang ang makagagawa. At ang ilagay natin sa puso natin, kung ano siya noon, siya ngayon. Yes. Ang mga kamangha-manghang gawa niya noon, kanyang gagawin sa atin. Only if we will do His conditions, gawin natin. Isipin niyo yun. Pumunta, pinadala ni Father God ang mga anghel at maamo. Tinikom ang mga bibig ng mga leon, nandoon si Daniel. The mere fact na ilang araw na hindi kumakain ng mga leon. Pero dahil sa pananampalataya at dakilang pag-ibig ni Daniel at sa kanyang pananalangin, hindi niya kinompromise ang kanyang pananalangin dahil may matinding utos ang hari. Alam niya na siya'y mapapahamak. Pero hindi. Alam niya na ang pananalangin ay napakahalaga. At yun ang kanyang pagkakataon upang makipag-ugnayan sa dakilang Diyos na tumawag sa kanya. Yes. Yun ang ating pagkakataon upang tayo one-on-one makipag-ugnayan kay Father God. Na atin siyang pupurihin, sasambahin, bibigkasin ang mga magagandang salita bilang pasasalamat sa kanyang dakilang ginagawa sa buhay natin in prayer. Kaya nga, kondisyon ni Father God, we humble ourselves and we pray. Huwag nating hahayaang lilipas ang araw na hindi tayo nananalangin. Amen? Maging ang pagbabasa ng kanyang mga salita. At tingnan niyo ang nangyari. Si Haring Dario na hindi Christian. Minsan ganyan yung ating mga kasama, yung pagamat hindi sila Kristiyano, pero dahil sa ating mga gawa, dahil nakikita nila si Lord sa atin, sila mismo magbabanggit. Minsan yung, ito siguradong napakabuti niya at ang kanyang mga gawa ay huwag ninyo siyang isasali dyan or na ganyan, hindi siya gumagawa ng mga ganyan, ng mga mali o hindi tama. Sila ang magpupuri, magbibigay karangalan sa ating dakilang Diyos. Ang sabi ni Haring Dario, sumulat ang Haring Dario sa lahat ng mga bayan, bansa at wika na tumatangan sa buong lupa, kapayapaan managana sa inyo. Ako'y nagpapasya na sa lahat ng sakop ng aking kaharian ay magsipanginig at mga takot ang mga tao sa harap ng Diyos ni Daniel. Amen. Sapagkat siya ang buhay na Diyos at namamalagi magpakailanman, at ang kanyang kaharian ay hindi magigiba, at ang kanyang kapangyarihan ay magiging hanggang sa wakas. Siya'y nagliligtas at nagpapalaya, at siya'y gumagawa ng mga tanda,
at mga kababalaghan sa langit at sa lupa, na siyang nagligtas kay Daniel mula sa kapangyarihan ng mga leon. Iniutos ng hari ngayon, lahat kayo na sinasakupan ko, kayo'y manginig at matakot sa Diyos ni Daniel, sapagkat tunay siya'y nagpapalaya. Amen. Siya ang dakilang Diyos. Amen? Amen. Sa buhay ni Archpas, nung siya ay nandun kami sa UST, nung nabagok pa, ang kanyang ulo, ang mga doktor, alam natin, ang mga doktor, iilan lang dyan ang may takot sa Diyos eh. Iilan lang dyan ang naniniwala sa himala, kumbaga. More on science sila sa technology. Pero, nang hindi manaoperahan si Archpas, at tapos instant na gumaling siya, nangaral doon sa kanyang mga kasama, anong sabi ng mga doktor? Umuwi ka na, pastor, pinagaling ka ng iyong Diyos. Alam nila, hindi pareho yung Diyos natin. Pero, kinilala nila. Yeah. Yun ang sinasabi natin, na ang mga unbelievers, makikilala nila na ang Diyos na sinasamba natin ay dakila. Makapangyarihan. Walang hanggan. He is the great and almighty Father God. Nothing is impossible to Him. Ang kanyang kamangha-manghang gawa. Pinagaling ka na ng iyong Diyos, umuwi ka na. Pero ang binigay na chance sa amin para mabuhay si Archpas is only 5%. Chance ita? Anong chance yun? Binigyan pa kami pa konsuelo, no? 5%. 95% mamamatay siya. 5% nang hindi. But great is our Father God. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos sa buhay ni Archpas. Yan ang Jeremiah 33:3. And I will show you great and mighty things which thou knowest not. Hindi natin alam. Hindi pumasok sa kaisipan natin. Pero ang kanyang gagawin sa mga tumutupad ng mga kondisyong ito ay gagawin niya ang kanyang kamangha-manghang gawa. Great and mighty things. At uulitin ko sa mga sinasabi ko lagi, there is no reason for us na malungkot. Walang dahilan para makita sa bawat isa sa atin na tayo malungkot, na tayo nababalisa, na tayo nawawala sa mood. He will show us great and mighty things. Basta gawin natin ang mga kondisyon na ito, ang mga if na ito. Pangatlo, seek my face, ang sabi niya. If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face. Hanapin ang kanyang mukha. Sa Psalms 27:8, tingnan natin. Dito kay Haring David, sinabi niya, your face, Lord, I will seek. Psalms 27:8. Ang sabi dito, nang iyong sabihin, hanapin ninyo ang aking mukha, at ang aking puso ay nagsabi sa iyo, ang iyong mukha, Panginoon, ay hahanapin ko. Sinabi na ba natin yan sa ating prayer kay Father God? I seek your face, Father God. I want to seek your face. Ano bang ibig sabihin ng seeking His face? Hindi tayo lumalapit kay Father God only after kung anong magagawa niya sa atin. Minsan, kadalasan ng prayer natin, puro hingi. Umpisa pa lang ng prayer, Father God, meron akong ganito. Agad hingi. When we start in prayer, mga kapatid, magpuri muna tayo. Hindi ba kapag may hinihingi ka sa nanay mo, binubulachi-bulachi mo muna siya? Yan, ang style yan ng mga anak ko. Ma, ang ganda mo ngayon ah. Ay, kailangan ka. Lalo na si Kenken. Si Kenken, dry. Pero, pag yan naglambing, anong kailangan mo to? Or may magpapaalam. Hindi yung agad lalapitan mo, ma, pay 1,000, bibili akong ano. Masapit ka pa kayo. Wala kailangan, lambingin mo muna, di ba? Kailangan, ha? O kaya, may gagawin ka ba, bigla ako naghugas ng plato. Ba, bigla ako naglinis. Style yan ni Kim.
May pag ganyan, meron siyang hinihingi or may pagpapaalam yan na pupuntahan. So, syempre, ikaw naman, dahil nakuha ka doon, ano bang kailangan mo na? May 1,000 mabibili. Ano 1,000 lang? 2,000. Bigay sa'yo. Yan, di ba? When we come in prayer, mga kapatid, huwag tayong agad mag-start sa prayer sa paghingi. Purihin muna natin si Father God. Paligayahin mo muna siya sa ating mga papuri. Sambahin muna natin siya. Spend time muna in praising. Or kumanta ka muna. Kami, bago kami nagpipray, kakanta muna. Kasi at the same time, yun ang chance mo to sing, di ba? Walang nakakarinig na iba. Kahit umalis sa tono. Pero kanta ka muna, paligayahin muna si Father God. And then, isa-isahin, pipili ka ng mga salita na magaganda para sambitin sa Kanya. Purihin mo siya, touch His heart. Para maramdaman ni Father God, tunay nga na naliligayahan ka sa Kanya. And then afterwards, kung anong nasa ng ating puso, sustain para masustain. Thank you, darling. Thank you, sir. And then, doon natin babanggitin kung ano ang nasa ng ating mga puso. At dahil naligayahan siya sa ating mga papuri, pag-awit, pagsamba, and then, kagaya na sinabi ko kanina, when we are true to our Father God, totoo tayo, ang ating puso'y malinis sa Kanyang harapan, puno ng Kanyang mga salita, dahil ayaw nating magkasala sa Kanya. Every now and then, we check our hearts, we guard our hearts, dahil ayaw nating malungkot ang banal na spirito, ayaw nating magalit si Father God dahil meron tayong kasalanang itinatago. But seeking His face, ano ba yon? Ibig sabihin na nais natin na tunay nga mapalapit kay Father God. Ang puso natin ay nasasabik na lalong lalalim ang pagmamahal natin sa Kanya. Seeking His face meaning gusto nating maging malapit na malapit kay Father God. Seeking His face means na sa tuwing lalapit tayo sa Kanya sa pananalangin, mararanasan at mararamdaman natin ang Kanyang pagyakap, ang Kanyang pagmamahal. Because yung ganoon tayo kalapit. Kung yung ang nasa ng ating puso ay walang iba kundi ang siya'y bigyan ng kaluburan sa ating mga buhay. Kung ano siya, seeking who He is, seeking His face means nais nating malaman ano ang Kanyang mga kautusan, ano ang Kanyang mga palatuntunan, at pilit nating tinutupad, ginagawa, sapagkat nais natin na lumakad sa Kanyang kakatulan. That is seeking His face. And then yung pang-apat, turn from their wicked ways. Tingnan natin ang Hebrews 10:26-27. Turn from our wicked ways. Sa ating mga gawa noon na kasalanan, wala na yan. Tapos na yan. Basahin natin. Hebrews 10:26 hanggang 27. Ang sabi, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Noong hindi pa tayo born again, lahat tayo'y makasalanan. Amen? Lahat tayo'y nagkasala. We have the original sin from Adam and Eve. Lahat ng tao nagkasala. Sa mga kalalakihan, maaaring noon, umiinom pa, nagsusugal, nambababae. Sa mga babae, marami pang mga ugaling hindi maganda, nakaka-turn off, nakakadismaya. Pero, nung nag-umpisa tayong ma-born again Christian, nung nanalangin tayo, lahat ng ito pinagsisihan na natin. Amen? At isa na tayong bagong nilalang. Mula noon, nag-umpisa ng manahan sa puso natin ang banal na Espiritu, ang Panginoong Yesus at ang dakilang Diyos Ama. So lahat ng yon napatawaran na tayo. Mga kapatid,
Marahil sa inyo, meron pa na hanggang ngayon na iisip-isip nyo yung kasalanan na inyong nagawa at maaaring yon ay nakaka-istorbo sa inyo sa pagsamba. Tingnan natin inyong yung Psalms 103:12 para kayo ay mapayapa. Psalms 103:12. Ang sabi dito sa Psalms 103:12, wala dyan sa screen, dagdag ko lang, kung gaano ang layo ng silanganan sa kalunuran, gayon inilayo niya ang mga pagsalangsang natin sa atin. As far as the east is from the west, so far that He removed our transgressions from us. Huwag na ninyong alalahanin yun, mga kapatid. Dahil mula nang tinanggap natin si Lord truthfully in our hearts, pinagsisihan lahat ng iyong mga kasalanan na yon, at ngayon ang nananahan sa puso natin ay si Lord, huwag niyo nang alalahanin. Dahil nakasulat, yon ay kinalimutan na ni Father God. Amen? Kung gaano kalayo ang east from the west, ganyan kalayo, hindi na yon inaalala ni Father God. As long as hindi na natin ito inulit. As long as hindi na yan natin ginawang muli. At eto pa, yung Isaiah 1:18. Sa Isaiah 1:18, gaano mayan kapula, gagawin yan ni Lord, ni Father God, kasimputi ng niebe. Ano yung niebe? Snow. Isaiah 1:18. Ang sabi dito, magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatuwiran, sabi ng Panginoon. Bagamat ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Our Father God is a forgiving God. Amen? Basta totoo na tayo'y nagsisi, umiyak, nagrepent sa ating mga kasalanan, at mula noon, hindi na tayo gumawa ng kasalanan. Do not be bothered, mga kapatid. Wala na yon. Napatawaran na tayo. Kasing pula man yan ng dugo, pero sa harapan ni Father God, as white as snow. Pero babalik tayo doon sa binasa natin, sa Hebrews 10. Kung sinasadya ang pagkakasala. Ito na. Kung after nating na born again, Kristiyano na tayo, at ngayon ay nakakagawa pa ng kasalanan, yun ang delikado. Dahil galit, hindi lang galit ang ginamit na term ay kinasusuklaman ni Father God ang kasalanan. Kung ngayon na tayo born again na at nakagawa ng kasalanan, once more, di ba noon tinawag pa ni Father God na mo magsisi at muling binigyan ng chance ang bawat isa sa atin, pero wag nang uulitin. Si Haring David nagkasala. Matindi ang pagkakasala ni Haring David. Matindi. Kinuha niya ang asawa ng kanyang kawal. Matindi ang kanyang ginawa. At hinayaan pa sa labanan ang asawa niya, si Uriah, at doon napatay sa labanan. At nung mamatay si Uriah, kinuha na ni Haring David ang asawa niya na si Bathsheba at naging asawa. Imagine, Kristiyano si Haring David, anointed by our God, pinili maging hari, pero matindi ang kasalanang nagawa niya. At nung may parating ang katindi ng kasalanang nagawa niya sa pamamagitan ni Prophet Nathan, doon niya na-realize na hindi lang kumbaga, i-compare natin sa ibang kasalanan, talagang ang nagawa niya ay kung kahindik-hindik, kumbaga, na nagawa niya yon isang dakilang lingkod ng Panginoon para dahil lang sa isang babae. Ang dami naman, kasi noon, di ba, pwede naman silang mag-asawa kahit ilang gusto nila. Pero yung pang-asawa ng kawal niya, kahit sa isang asawa ng kawal niya, ay kanyang kinuha. Now, nung malaman nito ni Haring David, talagang siya'y nagsisi. Umiyak, umikbi, humingi ng kapatawaran. At mula noon, hindi na niya inulit.
Pero may consequence. Dahil Kristiyano na siya eh. Sa mga Kristiyano na nagkasala at nagkakasala, may consequence. Pero now is the time. Kung meron pa sa atin na nagkakasala, putulin na yan ngayon. Humingi ng kapatawaran kay Father God and then do not do it anymore. Gawan natin ang paraan. Makita ni Father God, gumagawa tayo ng paraan. Let me cite the example. Asa si John at saka si Ann? Yan. Iano ko si Ann at saka si John. Kasi malapit yan sa akin. Si John kasi grade 1 yan, estudyante ko eh. Talagang alaga ko yan. At ang mga naging estudyante ko yan, they are in my hearts. Mga anak ko yan. Pero ang sabi ko, tuwing makita ko si John at si Ann, ang sabi ko, gawan nyo na ng paraan. Magpakasal na kayo. Kasi Kristiyano na kayo, pero you are still living in adultery. Hindi yan, hindi kayo mapapagpala hanggat hindi kayo ikinakasal. So, dahil alam nila ang salita ni Father God, ngayon nagplano, pero dahil gusto nila in grande, sabi ni Archbishop, huwag na kayong magplano na gagastos ng malaki. Kahit walang handa, tayo lang. And so they planned, at ngayon nga na say, alam ko ang date, June 25, tama? Yan. Ikinasal sila noong June 25 and I am one of their sponsors, ninang nila ako. At mula noon, tandaan mo, Ann, Jan, ngayon darating sa inyo ang pagpapala ni Father God. Inyong makikita ang kanyang kamanghamang gawa. Sa inyong means, hindi nyo alam paano. Ganito lang trabaho ni Jan, ako ganyan lang. Pero dun nga great and mighty things makikita ninyo. Amen? Pagpapalalo natin ito. Dahil inyong sinunod ang kanyang salita. Dahil inyong ginawa ang kanyang condition, itong if na ito, you have turned from your wicked ways. Dahil ayaw ninyo na sumasamba kayo, pero meron pa rin kayong may gap, may hindrance. Hindi pakikinggan ni Father God ang inyong mga panalangin. Hindi niya ibubuhos ang kanyang pagpapala. But now, dahil inyong ginawa ang kanyang kondisyon, magsisimula na ang pagpapala sa inyong buhay. Makikita mo, Ann, sinasalita ko sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, makikita ninyo ang kanyang great and mighty works. Amen. Now, sa inyo na meron pa, gawin ninyo ngayon, mga kapatid. Gumawa na kayo ng hakbang. Ayusin ang inyong kalalagayan kung meron pa. Tutulungan kayo ni Father God. Makikita ninyo if the desire of your heart is to fix things dahil gusto natin mula ngayon na gawin ang kanyang mga kondisyon, tutulungan niya kayo at magiging lahat tayo walang maiiwan doon sa kanyang pagpapala after doing all of these conditions. Itong lahat na ito na mga if. Amen? So, eto na tayo ngayon. Ginawa na natin ngayon yan. Ang pagpapakumbaba sa ating mga puso, ang pananalangin, bahagi yan ng ating buhay. And then, yung always seeking His face, hindi tayo after kung anong ibibigay ni Father God. Hindi. Kundi always seeking His face, meaning we always love to walk in His judgment. We always love Him dearly with all our hearts, with all our soul, and with all our strength. Ng ating puso ay nag-overflow ng ligaya dahil meron tayong Father God, Lord Jesus, and Holy Spirit, and decided to turn from our wicked ways. Mula ngayon, lang laman ng ating puso, mga kapatid, puro kabanalan. Kayo na ngayon ay nasa kasalanan pa, gawan na ninyo ng paraan. This is a message from Father God. Nung nagpipray ako, Father God, ano ang aking ipipreach? Dalawang pinaghahandaan ko, pero ito. At utos ni Father God, ayusin natin ang ating kalalagayan ngayon. Sapagkat sabik na siyang ibuhos ng kanyang dakilang pagpapala. Gawin ang mga kondisyon. Turn from our wicked ways. Ang pusong ito ay laging banal at sakdal sa kanyang harapan. Whenever God will look at our hearts, He will smile.
Because our hearts ay banal at sakdal. Nang ligaya natin ay ang kanyang mga salita. Tingnan ninyo ang kanyang gagawin. Tingnan natin ang kanyang gagawin. Then I will hear from heaven. Tingnan ninyo. Hear from heaven. Sa James 5:16. Tingnan natin ang James. James 5:16. Dito sa James, makikita natin ngayon, hear from heaven. 5:16. Magpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo ay magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Sa ating, kapag ang puso natin ay malinis, sakdal, totoo tayo sa kanyang banal na harapan. Kumbaga, ang panalangin natin, ang boses natin ay music sa pandinig ni Father God. Hindi ba kapag nalulugod ka sa iyong anak, o kaya dumating ka sa bahay, wala yung mga anak mo, at bigla narinig mo ang boses niya na ligayahan ng puso mo, ikaw na magulang, kasi nandyan ang anak mo, dumating siya na iningatan siya ni Father God. Ang boses ng iyong mahal ay tunay na ligaya sa iyong pandinig. Nagiging music sa pandinig natin ang boses ng ating mga mahal sa buhay. Now, if we are true sa harapan ni Father God, kapag naririnig niya ang ating boses, tunay niyang pinakikinggan. Anong sabi dyan? Na ang panalangin ng matuwid ay tunay na makapangyarihan at, kumbaga, proven, effective, is powerful and effective. Dudulog pa lang tayo, makikita ni Father God, buong kagalakan niya tayong tinitignan, at sa pagbuka ng ating bibig, pakikinggan niya tayo. Dito lagi niya sinasabi, nakikinig ako. Ang mga papuri niyo, pinakikinggan ko. Ang inyong pagsamba, ang inyong pag-awit, pinakikinggan ko. Hindi lahat pinakikinggan ni Father God. Only those who obey His commandments, His statutes, and walk sa kanyang judgment. Yun ang kanyang pinakikinggan. Kaya, kapag ginawa natin ang mga kondisyon na ito, anytime we come in prayer to the Lord, He is there to listen. Naka-ready siya na pakinggan tayo. Ano ang gusto mong aking anak? Ano ang sasambitin mo ngayon sa akin, aking anak? Naka-ready siya. Hindi ba? Ang sarap nun? Kapag halimbawa, sa boss mo na lang, kapag ako meron akong boss dati na moody-moody. Pag ayaw kanyang kausap, good morning ma'am, naka-reply yan, wala. Pero, ito sa akin napansin ko, pag iba yung teacher, ganyan, hindi pinapansin. Pero kapag ako ang nag-greet, talagang papansinin niya ako, ma'am, kumusta? Ganyan. So, nalulugod siya sa akin. So, kapag nalulugod ka sa isang tao, yung nalulugod kang makita siya at marinig kung anong sasabihin niya. Kaya, kapag ginawa natin ang mga kondisyon na ito, mga kapatid, anytime na tayo dudulog kay Father God, He will hear us from heaven. Amen? Amen. Anytime, anumang oras, madaling araw yan, umaga, tanghali, hapon, walang sinet na schedule na makakausap nyo lang ako or makakapanalangin lang kayo, makikinig lang ako sa inyo hanggang 5 o'clock lang. After that, hindi na. Kahit anong oras, any time of the day, pag dumalangin tayo, umarap tayo kay Father God, He will hear us from heaven. Bakit? Because our hearts are full of humility. Every day we come in prayer at tayo hinahanap lagi natin ang kanyang mukha. Ang mas mahalaga sa atin ay alam natin na malapit tayo kay Father God, at ang panghuli ay yung hindi na tayo gumagawa ng kasalanan. Sapagkat nga, ang nakapaghihiwalay kay Father God ay ang kasalanan. Gaano man ang gawin mong pag-iyak, gaano man ang gawin mong pagtawag, pagsigaw, He will never listen to you because your heart
is full of sin. Pero kung ang ating puso ay sakdal sa kanyang harapan, malinis, any time of the day, pakikinggan niya tayo. Walang anumang restriction. Any time of the day, He is very pleased to listen to our words, to our voice. Yes. Amen? So, tingnan natin ngayon ang pangalawa. Napakaganda. Forgive their sin. Kagaya nung nasabi ko kanina, gaano man kalaki, katindi ang nagawa nating kasalanan noon, pinatawad na niya tayo. Kay sarap, amen? Gaano man karumi tayo noon, tapos na yon, pinatawad na niya tayo. Muli kong babanggitin si Haring David, napakatindi ng ginawa niya, pero pinatawad siya ni Lord. Pero ang pinaka-importante kasi, ay after that, hindi na ginawa uli ni David. Siya'y nagpakasakdal, siya'y lumakad sa palatuntunan at kahatulan ni Father God, hindi na muling gumawa ng kasalanan. He is faithful and just to forgive us our sins. Basta, huwag nating kalilimutan, huwag na nating uulitin, sapagkat ang kasalanang sinasadya ay walang kapatawaran. Ito ay kasuklam-suklam sa harapan ni Father God. And this is the most important. Heal their land. Sabi ko kay Archpas kanina, sa bawat salita ng dakilang Diyos, ay makikita natin na talagang hindi pwedeng hindi tayo yayaman. Talagang gagawin ni Father God na yayaman tayo. Yun ang kanyang plano. Yun ang kanyang gagawin. Kaya nga, sa bawat preaching, laging mababanggit ang tayo ay yayaman. Kasi ito nga ang gagawin ni Father God. We don't know how, we don't have the means, we don't have the resources, but great and mighty things. Amen? Kaya nga siya ang dakilang Diyos na makapangyarihan. Hindi natin alam kung paano dahil siya lamang bukod tangi ang makagagawa ng mga dakilang bagay na yan. Tingnan natin ang Deuteronomy. Dito tayo magtatapos. Napakaganda ng Deuteronomy 28, 1-14. Deuteronomy 28, 1-14. Ang sabi dito, at mangyayari kung iyong didinggin masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Magiging mapalad ka sa bayan at magiging mapalad ka sa parang. Magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa at ang bunga ng iyong mga hayop, ang karagdagan sa iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Magiging mapalad ang iyong buslo at ang iyong palayok. Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Masasaktan ng Panginoon sa harap mo yung mga kaaway na magbabangon laban sa iyo. Sila'y lalabas laban sa iyo sa 100 at tatakas sa harap mo sa 700. Igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat ng pagpatungan mo ng iyong kamay, at pagpapalain kanya sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Itatatag ka ng Panginoon sa isang banal na bayan sa kanya, gaya ng kanyang isinumpa sa iyo, kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos at lalakad ka sa kanyang mga daan. At makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa na ikaw ay tinawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon, at sila'y matatakot sa iyo. At ikaw ay pasasaganain ng Panginoon sa ikabubuti mo, sa bunga ng iyong katawan at sa bunga ng iyong mga hayop, at sa bunga ng iyong lupa, sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay. At ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi hihiram.
at gagawin ng Panginoon na ulo at hindi buntot. At ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapasailalim kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito na iyong sundin at gawin. At huwag kang lilihis sa anuman sa mga salita na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, sa kanan o sa kaliwa upang sumunod sa ibang mga Diyos na paglingkuran sila. Buong binasa natin. Ang lahat ay pangako ni Father God na tayo'y pagpapalain. Ang bunga, maging ang ating mga anak, yun ang maganda, ang bunga ng ating katawan. Hindi lang tayong mapapagpala, maging ang ating mga anak, ang ating mga pag-aari, ang ating mga lupa. Lahat ng itatanim natin ay tunay na tutubo ng maginhawa. Walang salot-salot, walang panahon. May bagyo pero makikita mo ang ating mga pananim ay hindi man nasira. Ang napakaganda ng pangako ni Father God. Yan ang kanyang conditional promise. Kung gagawin natin ang kanyang mga kondisyon, dakila ang kanyang pagpapala. Walang anumang kalugihan, walang anumang ikalulungkot, ikabibigo, ikasasakit ng ating damdamin. From verse 1 up to 14, lahat pagpapala. Kaya, laging nababanggit dito na tayo nga'y yayaman. Plano at gagawin ni Father God. Kanino niya ibibigay at ipagkakaloob ang dakilang pagpapala? Sa atin na kanyang bayan. Sa atin na kanyang pinili. Sa atin na kanyang tinawag. Sa atin na tumutupad ng kanyang mga kautusan at palatuntunan. Hindi ba't kapag naliligayahan ka sa iyong mga anak, gusto mo na maibigay ang kailangan nila dahil higit kang maligayang magulang when you see your children delighted? More than our Father God. Kanino niya ipagkakaloob? Sa mga anak niyang naliligayahan siya. Sa mga anak niyang tumutupad ng kanyang mga salita. Sa atin, ang puso natin walang ibang nais kundi ang humarap sa Kanya na buong kadakilaan, kalinisan at kasasakdalan. When we hear His commandments, ang Kanyang mga palatuntunan, naliligayahan tayong tinutupad yon. At lagi ang nasa natin ay makagawa sa church, makagawa sa ministry. Because He has blessed us for a divine purpose. Sinong pagpapalain niya para gumawa sa ministry? Ang ibang mga tao? Ang mga unbelievers? No, tayo. Only if we humble ourselves, we pray, we seek His face, and turn from our wicked ways. Lahat ng panalangin natin, very pleasant siyang pakikinggan tayo. At pagagalingin tayo, patatawarin tayo, at pagagalingin ang ating bansa, ang ating lupain. Ito yun. Wala tayong mababasa na may panahon na malulugi tayo, may panahon na maghihirap tayo. Hindi. Tuloy-tuloy na yon. Ngayon, sa ganitong kalalagayan, pataas-pataas. Progressively, na makikita ninyo, itataas tayo ni Father God. Ang sabi, gagawin tayong ulo. Iaangat niya tayo, itataas niya tayo. Because our hearts are full of humility. Gaano man tayo kataas. Dahil sa puso natin, wala ito kung wala si Lord. Number 1 pa rin sa puso natin si Lord. We love Him more than all of this. We love Him more sa lahat ng mga yan na pagpapala. Pero Kanyang gagawin. Makikita ninyo, lagay natin sa puso natin ang Jeremiah 33:3. Kapag tumawag tayo sa Kanya, diringgin niya tayo. At ang mga nasa ng ating puso, bibigay niya dahil ligaya natin. But more than that, great and mighty things ang Kanyang gagawin. Gawin lang natin ang Kanyang mga kondisyon. Amen? His conditional promise. Mararanasan natin lahat tayo. Hindi natin alam, wala tayong kakayahan ngayon. Wala tayong ganung katalino. Pero ang nangako at nagsalita ay ang dakilang Diyos na may likha ng langit at lupa. Amen. Tayo lahat ay masitindig, mga kapatid. Now let us ipahayag natin ngayon, i-express natin ang ating pagmamahal kay Father God. Awitin natin yung
I keep falling in love with you, Lord. Amen? Mahal ba natin si Father God? Mahal ba natin si Lord? Huwag tayong paiwan, mga kapatid. Gumawa tayo ngayon. Be sure, see to it, tayo ngayon ay magiging dakila sa kanyang harapan. Turn from our wicked ways. Gawan ninyo ng paraan, mga kapatid, upang ang kanyang pagpapala ay ating makamit at maranasan. Praise you, Father. Found in your embrace.
love with you, our Father God. We keep on falling in love with you, Lord Jesus. We keep on falling in love with you, Holy Spirit. Sino nga ba kami, Ama, upang gawan mo ng dakilang mga bagay? Sino nga ba kami upang pakamahalin mo? Sino nga ba kami upang tunay na gawan mo ng mga kamangha-manghang mga gawa? Minamahal ka namin, Lord. We love you with all our hearts. We love you with all our soul. With all our strength. Kay dakila mo magmahal. Kay buti mo sa amin. Pinakamamahal ka namin, Ama. Pinakamamahal ka namin, Panginoong Yesus. Banal na Espiritu. Salamat sa iyong mga salita, Ama. Tunay nga ang iyong mga salita, puno ng kapangyarihan. Ito'y rin ay para sa amin. Dakila ang iyong gagawin. Tunay na mga gawang kamangha-mangha, hindi kaya isipin ng tao. Sapagkat nga ikaw ang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakila ka ang magmahal, Ama. Ngayon ang bawat isa sa amin, susundin ang buong katapatan at katotohanan ng iyong mga kondisyon. Sa aming puso, mamumuhay kami ng buong kapakumbabaan na lagi ka namin kahulayaw sa pananalangin at huwag nang magkasala, kundi laging hanapin ang iyong mukha. Ang nasa ay laging papalapit sa iyo at tunay na papamahalin ka ng buong puso. At iyong gagawin nga ang mga dakilang bagay, mga pagpapalang dakila, sapagkat dakila ang gagawin mo sa aming mga buhay. Salamat, Ama, sa araw na ito. Ito'y aming isa sa puso at ipamumuhay. At ang karangalan, kagwalatihan ay tanging sa iyo lamang po, Father God. Lord Jesus, Holy Spirit, sa pangalan mo ang Panginoong Yesus. Amen. Amen. Palakpakan natin. Glory to our Father. Salamat sa dakilang aral na binigay ng Panginoon. Tayo po ba'y na-bless? Tunay nga na napakaganda talaga yung kung tayo lang magsisi. Hindi na tayo mapala. Sabi niya, pati yung ating lugar, yung ating lupain. Purihin ng Diyos sa dakilang aral. Tayo lahat ay magsitindig at itaas ang kamay. Maging kayo po na nakikinig o nanonood. Inyo rin po ang aral na iyon sapagkat yun ay biblikal sa lahat ng nanonood, sa lahat ng Kristiyano, sa atin po yan. Napakagaan ibibigay ni Father God kung tayo lang ay magiging matuwid sa kanyang harapan. Dakilang Ama, dakilang Diyos, nagagalak ang iyong lingkod sa oras na ito. Sapagkat minsan pa pinagpala mo kami at ikaw ay nagsalita sa amin, Ama. Tunay na ang iyong dakilang presensya ay narito. Aking narinig ang araw. Kung tunay nga na gawin namin ito, kaming lahat ay magsisiya. Ito'y nasusulat. Sapagkat isa sa kaligayahan ng iyong bayan, matikit mong ligaya, Ama. Ngayong mayaman kami sa faith, yayaman kami sa material na bagay, at nakikita ko, paangat ng paangat ang iyong bayan, hanggang sa totoong angat na angat kami. Bayan ng Diyos, ayon sa pangako ng Panginoon, maging kayong nanonood ngayon, tanggapin nyo ang pangako ng Ama, tanggapin nyo ang pagpapala ng Diyos Ama, ang kanyang kayamanan, ang kanyang kagalingan, ang kanyang kapayapaan at kapangyarihan. Sumayin nyo ngayon at magpakailanman. Amen. 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 We love you.